Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Marco, nakatulala ka na naman dyan. Anong iniisip mo? Aha, wala lang. May naalala lang ako. Naaalala mo pa rin ba si Luella? Kumusta na kaya siya? Masaya na kaya siya? Hindi siya ang naalala ko, Arnie. Alam ko masaya na siya sa pinili niyang buhay. At masaya na rin ako sa buhay ko ngayon. Hindi ka ba nagsisisi na ako ang kasama mo ngayon? Bakit mo naman nasabi yan? Bakit ko nasabi? Kasi Marco, may mga pagkakataong naiisip ko kung tama ba ang desisyon mo na isama mo ako sa buhay mo. Ay, alam ko kasing hindi ito madali para sa'yo. Pero sigurado ka bang ako ang gusto mong makasama? Hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag sa'yo pero ikaw ang gusto ko makasama dahil ikaw na ang mahal ko. Hindi ko pinagsisihan na ikaw ang nandyan sa tabi ko. Hindi mo mayaalis sa akin na hindi mag-isip. Dahil alam ko kung gaano mo siya kamahal. Kung gaano mo kamahal si Luella. Good day, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig sa inyong YouTube channel. Itatago ko na lang po ang pangalan ko sa pangalang Arnie, 55 years old at isang Becky. Ako ay tindera ng isda dito sa isang bayan sa Laguna. Bago lang po akong subscriber sa inyong channel at masasabi kong magaganda ang mga napapakinggan kong kwento ng katatakutan na base sa tunay na buhay ng inyong mga sender. Kaya naisip ko na ibahagi na rin ang karanasan ko ng isang aswang. Pero hindi tulad ng mga napapakinggan ng mga solid listeners nyo ng mga kwento ng aswang na nananakit at gumagambala sa mga tao. Ang aking kwento ay tungkol sa pagmamahal at sakripisyo ng isang aswang para sa taong minamahal niya. Inay, tutuloy na po ako sa bukid. Marami pong gagawin ngayon doon eh. Aba, ang aga mo naman aalis, anak. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal ah. Sandali ha, magluluto muna ako ng almusal mo. Uminom na po ako ng kape, Nay. Hindi naman po ako nagugutom kaya nagbaon na lang po ako na makakain sa bukid. Nakapagluto na rin po ako kaya hindi nyo na po kailangan magluto. Ang dapat nyo pong gawin, mapahinga. Mahiga na kayo ulit dyan sa papag. Masama ang pakiramdam nyo kagabi kaya kailangan nyo magpagaling at magpalakas. Marco anak, medyo maayos naman ang pakiramdam ko. Kung hihiga ako maghapon, abay mas lalo lamang akong manghihina niyan. Nay, wag na po kayong makulit. Sundin nyo na lang po ang sinabi ko. Ay nako, pwede ba anak? Hindi naman ako bata, kaya ko na to. Hindi ko naman kayang maghiga lang dito buong araw. At saka, kailangan ko pang magpunta ng palengke para mamili ng hapunan natin mamayang gabi. Inay, wag na po matigas ang ulo. Wag na kayo mag-alala. Ako na lang po yung bibili ng pagkain sa palengke at ako na rin yung magluluto mamaya hapunan. Kaya mahiga na lang po kayo dyan at magpahinga. Ako na po ang bahala sa lahat. Ikaw talaga. Napakakulit mo. Ginagawa mo pa rin akong bata kapag nagkakasakit ako eh. Inay, gagawin ko talaga yan at hindi ako magsasawa na gawin yan. Ay, maraming salamat Marco ha. Kahit na hindi mo naman ako tunay na ina, itinuring mo pa rin akong parang sarili mong ina. Salamat dahil hindi mo ako pinababayaan ha. Inay, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kahit hindi tayo magkaano-ano, kahit hindi tayo magkadugo, tinuring niyo rin po akong tunay na anak. Wala nang mamatay ang mga magulang ko. Kayo na po yung nag-alaga at nagpalaki sa akin. Susuklian ko po ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Napaluha si Nanay Lisa na itinuring na tunay na ina ni Marco.
Sa mga salitang binitiwan ni Marco, niyakap siya nito ng mahigpit. Damang-dama ang pasasalamat at pagmamahal. Napamahal ka na sa akin, Marco. Anak na ang turing ko sa'yo. Wala akong asawa at tunay na anak, kaya ikaw na ang tinuturing kong anak. Wala nang mamatay ang mga magulang mo. Ikaw na ang nagbigay ng saya at kulay sa buhay ko. Pinapangako ko po, Nay. Nandito lang ako para sa inyo. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano kung makita mo na ang babaeng magpapatibok ng puso mo? Sigurado kung iiwan mo na ako. Hindi po yun mangyayari, Nay. Kahit makita ko na ang babaeng iibigin ko, kasama pa rin kayo sa buhay ko. Pero ang tanong, kailan ko makikilala ang babaeng yun? Hanggang ngayon wala pa naman dumarating. Malay mo anak, makita mo na ngayong araw. O siya, umalis ka na at magpunta ka na sa bukid. Baka inaantay ka na ron ng babaeng magpapatibok ng puso mo. O mag-iingat ka anak, ha? Walang babae na magpapatibok ng puso ko sa bukid, Nay. Mga tanim lang ang asikasuhin ko ron, okay? Magpahinga na kayo, ha? Pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho sa bukid at pagpunta sa palengke, pabalik na sana si Marco sa bahay nila nang mapadaan siya sa burol. Napansin niya ang isang lalaki at isang babae na magkasama at magkahawak kamay doon. Nang makita ni Marco ang itsura ng babae, hindi niya napigilang humanga rito. Napakaganda kasi ng babae. Maputi, matangos ang ilong at maganda ang mga mata. Mukhang Kastila ang itsura nito. Agad na tumibok ang puso ni Marco nang makita niya ang babae. Sino kaya ang babaeng yun? Napakaganda niya. Siya na ang pinakamagandang babae na nakita ko. Para kay Marco, mukhang nakita na niya ang babaeng nagpatibok sa puso niya. Kaya't masaya siyang umuwi sa bahay nila at agad na sinabi kay Nanay Lisa ang tungkol sa nakita niyang babae sa burol. Inay, nandito na po ako. Oh, mabuti naman at dumating ka na anak. Teka, bakit ang lapad ng pagkakangiti mo? Ako, mukhang may magandang nangyari sa'yo O, anong meron? Nay, tama po ang sinabi niyo kanina. Nahanap ko na ang babaeng nagpatibok sa puso ko. Talaga? Sino naman siya? Anong itsura niya, anak? Nakita ko po siya sa may burol, Nay. Napakaganda po niya. Puti, matangos ang ilong, maganda ang mga mata niya. Mukha po siyang artista. Aba, mukhang seryoso ka sa babaeng yun Marco. Anong pangalan ba niya? Anong ginagawa niya sa burol? Hindi ko po alam ang pangalan niya. May kasama siyang lalaki sa burol at magkahawak kamay pa sila. Ano ka mo? May kasamang lalaki yung babae? Kung may kasamang lalaki at magkahawak kamay pa sila, sigurado akong nobyo niya yun, anak. Naku, mukhang hindi na siya pwede, anak. Teke na pala yung babaeng nagugustuhan mo. Wala po akong pakialam kung may nobyo na siya. Basta gusto ko po siya. At gagawin ko po ang lahat para mapasakin siya. Sa sinabing yon ni Marco, napakunot ang noo ni Nanay Liza at biglang kinabahan. Marco, anak, huwag na huwag kang gagawa ng bagay na maaari mong ikapahamak at ng ibang tao, ha? Kilala kita. Alam ko na kapag may gusto ka, ay gagawin mo ang lahat para makuha to. Pero ibang kaso na to, anak. Matuto kang kontrolin niyang emosyon mo, ha? Ipangako mo sa akin na wala kang gagawin na kahit na ano sa babaeng yon at doon sa kasama niyang lalaki. Pero Nay, minsan ko lang maramdaman to eh. Para sa akin, siya na ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Anak, naiintindihan ko na masaya ka. Pero hindi mo kailangang gawin ang lahat ng bagay ng pabigla-bigla. Ang buhay, Mark, hindi palagi makukuha agad ang gusto mo. Nay, pasensya na po. Ngayon lang ako nakakita ng ganong babae.
at natiti ako na siya na ang babaeng ihaharap ko sa altar at magiging ina ng aking mga anak, Nay. Walang makakapigil sa akin. Pagkabanggit ni Marco ng mga salitang iyon ay biglang nagiba ang pakiramdam niya kaya labis iyong ipinag-alala ni Nanay Liza. Anak, ano nangyayari sa'yo? Tumingin si Nanay Liza sa bintana at namilog ang mga mata niya nang makitang bilog na buwan. Kalat na pala ang dilim sa paligid. Isko, kabilugan pala ng buwan ngayon. Kaya pala nagkakaganyan ka na naman, Marco. Nakita ni Nanay Liza ang mabilis na pagbabago sa anyo ni Marco. Tumubo ang mga balahibo sa katawan niya. Nagkaroon ng matatalas na kuko sa kamay at paa at matatalim na pangil. Ang mga mata niya ay lumaki at namula. At ang katawan niya ay bumaluktot na tila nakayuko. Nasinghot din ni Nanay Liza ang masangsang na amoy ni Marco na parang nabubulok na bangkay. Anak, huwag kang mag-alala ha. Sasamahan kita sa sementeryo para makakain ka. Halika sa likod bahay. Doon tayo dadaan para walang makakita sa iyo. Parang bata namang sumunod si Marco kay Nanay Liza. Mula nang kupkupin siya ni Nanay Liza, alam na niya ang totoong katauhan ni Marco. Si Marco ay nagmula sa lahi ng mga aswang na balbal. Isang uri ng aswang na kumakain ng mga bangkay. Kilala ang mga balbal sa kanilang bilis at lakas. Parehong kaibigan ni Nanay Liza ang mga magulang ni Marco at alam niyang aswang ang mga ito. Ngunit hindi tulad ng ibang aswang, hindi nananakit o gumagambala ng mga tao ang mga magulang ni Marco. Namumuhay ang mga ito ng tahimik at normal sa kanilang lugar. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, napatay ng mga tao ang mga magulang ni Marco nang makita ang mga ito na kumakain ng bangkay sa sementeryo. Pinugis ang mag-asawa at sinunog. Hindi alam ng mga tao na may anak ang mag-asawa dahil hindi nila ito inilalabas upang maprotektahan. Tanging si Nanay Liza lang ang nakakaalam na may anak ang mag-asawang aswang. Palaging inihahabilin noon ng mag-asawa kay Nanay Liza ang kanilang anak kapag ito ay naganyong aswang at naghahanap ng pagkain sa sementeryo. Ngunit nang mamatay ang mag-asawa, si Nanay Liza na ang kumupkup kay Marco at itinuring siya bilang sariling anak. Hindi tulad ng mga magulang ni Marco, si nanay ni Nanay Liza si Marco na kumain ng karne ng mga hayop at hindi ng bangkay ng tao. Ngunit kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, natuklasan ni Nanay Liza na hindi kayang kontrolin ni Marco ang sarili at nagagawa nito na kumain ng bangkay ng tao. Kaya sa tuwing kabilugan ng buwan, sinasamahan ni Nanay Liza si Marco sa sementeryo upang maghanap ng bangkay na kakainin nito. Kain lang ng kain, anak ha. Pero kailangan natin magmadali. Baka may makakita sa atin dito. Pagkatapos mabusog, bumalik na sila sa bahay at nagbago na rin ng anyo si Marco. Salamat, Nay. Pasensya na po. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko kapag kabilugan ng buwan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Marco? Kailangan mong matutong kontrolin ang emosyon mo. Dahil baka panakit ka ng inosenteng tao. Ngayon pa lang, kalimutan mo na ang babaeng nakita mo sa burol. May kasintahan na siya. Dahil sabi mo may kasama siyang lalaki at magkahawak kamay sila. Siguro, doon sila nagkikita sa burol. Kaya't sinasabi ko sa'yo, anak, kung ano man ang balak mong gawin, huwag mo nang ituloy. Pero, Nay, Wala nang pero. Basta sundin mo ang sinabi ko sa'yo, anak. Para rin naman sa'yo ito. Para sa kaligtasan mo at ng ibang tao. Sana naman ay naiintindihan mo ako, anak. Sa mga sandaling yon, hindi na nakipagtalo pa si Marco kay Nanay Liza at kunwari ay sumang-ayon na lang siya sa kanyang nanay-nanayan. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya kayang pakawala ng pagkakataon na hindi makilala ang babaeng nakita niya sa burol. Sobrang tinamaan siya dito.
Kaya mula noon tuwing matatapos ang trabaho niya sa bukid, nagmamadali siyang pumunta sa burol upang muling masilayan ang kagandahan ng babae. Na naman siya. Kasama na naman yung puwis na lalaking yun. Napakaganda niya talaga. Para siyang anghel na bumaba sa lupa. Sigurado kaya na nobyo niya ang lalaking yun. Gusto niyang makita ng malapitan ng babae kaya lumabas siya mula sa malaking punong pinagtataguan niya at lumipat sa punong mas malapit sa kinatatayuan ng babae at ng lalaking kasama nito. Nang makalapit siya sa mga ito, halos madurog ang puso niya nang makitang magkayakap ang dalawa. Noong una niyang makita ang mga ito, magkahawak lang ng kamay. Pero sa mga oras na yon, magkayakap na ang mga ito. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa mukha ng babae habang yakap ito ng lalaking kasama nito. Lokong lalaki to ha. Sobra kumakayakap sa mahal ko. Di na nakontento sa paghawak sa kamay, yumakap pa. Sakmalin ko kaya ang braso ng lalaking to. Dahil malapit na ang pwesto niya sa dalawa, dinig na niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Carl, ilang linggo na lang at kasal na natin. Pero wala pa rin tayong basbas ni Papa. Hindi ko rin maintindihan, Luella. May kaya naman ako at kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Bakit hindi niya ako matanggap? Alam mo naman ang alitan ni Papa at ng Papa mo, hindi ba? Matagal na yun at hanggang ngayon, hindi pa rin naaayos. Kaya hindi pabor si Papa na maging parte ka ng pamilya namin. Mabuti nga yung Papa mo. Tanggap ako kahit may problema sila ng Papa ko eh. Pero si Papa, ay, wala. Hindi niya talaga yun magawa. Sana maging okay na ako sa papa mo, Luella. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang namang makasama ang mahal ko. Ang anak niya. Hindi ako mapapanatag hanggat wala ang basbas niya sa kasal natin. Oo. Pero kahit putol si Papa, wala na siyang magagawa. Ikaw ang mahal ko. At ikaw ang pakakasalan ko. Kahit wala siyang basbas, tuloy pa rin ang kasal natin. Pero baka magkaproblema ang kasal natin, Luella. Siya pa rin ang ama mo. Kaya kailangan pa rin natin ang basbas niya. Ayoko na maging dahilan ito ng gulo sa pamilya niyo. Gusto ko lang kapag ikinasal na tayo, masaya ka. At walang masisira sa relasyon mo sa pamilya mo. Lalo na sa papa mo. Yan din ang gusto ko. Gusto kong maging maayos ang lahat. Pero paano? Ilang beses ko na kinausap si Papa pero hindi ka rin niya talaga matatanggap eh. Pero alam mo kahit ganun, hindi magpapago ang desisyon ko. Tuloy pa rin ang kasal natin. Pahayag man si Papa o hindi. Tama ka, Luella. Ang mahalaga ay tayo. Walang makakapaghiwalay sa atin. I love you, Carl. Kahit si Papa, hindi kayang paglayuin tayo. Alam mo, perfect place talaga itong burol para sa atin eh. Kapag nandito tayo, kumakaan yung pakiramdam ko. Kaya nga palagi tayo nandito, di ba? Napaka-peaceful ng lugar na to. Hindi tulad sa bahay niyo o kaya sa amin na parang laging may nakamasid. Mula ngayon, dito na ang meeting place natin ha. Kahit kasal na tayo, dito pa rin tayo magtatagpo ha. Masusunod, mahal ko. Sa mga narinig ni Marco, halos madurog ang puso niya. Nakumpirma niyang kasintahan na nga ng babae ang lalaking kasama nito. At ang mas ikinalugmok niya, malapit nang ikasal ang dalawa. Ngunit sa kabila ng sakit, napangiti pa rin siya dahil Luella pala ang pangalan niya. Napakagandang pangalan. At ikakasal na sila ng Carl na yon. Pero hindi pala boto ang ama ni Luella sa lalaking yun. Ibig sabihin, may pagkakataon pa ako makuha ang atensyon niya. May paraan pa upang maipakita ko sa kanyang ako ang karapat-dapat para sa kanya. Oo, hindi mayaman tulad ng Carl na yon. Pero masipag ako. Kayang-kaya ko rin siyang buhayin. Pagpaplanuhan ko kung paano ko maaagos si Luella mula sa lalaking yun.
Habang pauwi si Marco, masayang-masaya siya dahil alam na niya ang pangalan ng babaeng nagugustuhan niya. Pero sa isip niya, hindi niya maaaring sabihin kay Nanay Lisa ang mga natuklasan niya dahil siguradong kokontrahin na naman siya nito. Kaya itatago niya ang plano niyang mapaibig si Luella. Nakangiti ka na naman, ha? Nakita mo na naman ba yung babaeng yon, ha, anak? Hindi ko na siya nakita, Inay. Matanda na ako. Oo, malabo na rin ang mata ko. At minsan ay mahina na rin ang pandinig ko. Pero hindi ako tanga, Marco. Hindi ka man magsalita kung may tinatago ka sa akin. Inay naman, wala po akong tinatago, no? Anong wala? Nararamdaman ko na meron. Ano yon, Marco? Ano ay tinatago mo sa akin, ha? Ako, natitiyak ko na tungkol na naman yan sa babae sa burol, ano? Tama ko, hindi ba? Napasimangot si Marco sa pagiging prangka ni Nanay Lisa. Wala talaga akong may tatago sa inyo, Inay. Oh, hindi ba tama ako? Inay, nakita ko na naman kasi siya eh. Yung babae, nasa burol ulit siya. Kasama niya ulit yung lalaki. Ay, naku, hindi ba't sinabihan na kita, nakalimutan mo na ang babaeng yon? Bakit pa ang tigas ng ulo mo? Masasaktan ka lang sa ginagawa mo eh. Inay, ngayong alam ko na ang pangalan niya. Siya si Luella at madali ko na siyang maaagaw dun sa lalaking magiging asawa niya. Namilog ang mga mata ni Nanay Liza sa sinabi ni Marco. Napapalatak ito at napailing. Ay, Santisima. Yung magiging asawa na pala ng babaeng yun yung lalaki eh. Pumapasok ka sa isang mapanganib na sitwasyon, anak. Nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ang pagkagusto sa babaeng yon. Unang-una, normal siya. At ikaw. At ako isang halimaw? Abnormal? Bakit, Nay? Wala ba akong karapatan na magmahal ng isang tao? Ha? Wala bang karapatan ng isang halimaw na katulad ko na magmahal ng gusto kong babae? Marco, anak, hindi masama ang magmahal. Masarap ang mahal, oo, pero dapat magmahal ka sa tamang tao. Ang gusto mong babae ay nakatakda ng maging asawa ng lalaking kasama niya. Kaya hindi mo dapat guluhin ang buhay nila. Hindi tamang ipilit ang pagmamahal mo kung makakasakit ka naman na ibang tao. Alam kong mahirap, pero kailangan mo tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Pero sana naiintindihan mo ako, Nay. Na hindi ko naman pinili ang ganito, di ba? Hindi ko pinili na maging isang halimaw. Ang tanging gusto ko lang ay magmahal at mahalin din. Alam ko mali, pero hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko, Tay. Sana maintindihan mo kung gaano kasakit para sa akin na hindi ko maipaglaban ang taong mahal ko. Kahit na hindi ka naman niya kilala? Kahit na hindi niya alam ang totoong katauhan mo? Makikilala ko siya, Nay. Makikilala ko rin si Luella. At titiyakin ko na ako ang mapapangasawa niya at hindi ang nobyo niya. Matigas talaga ang ulo ni Marco. Kapag ginusto niya ang isang bagay, gagawin niyang lahat upang makuha lang ito. Walang nagawa si Nanay Lisa kahit anong pagpigil niya kay Marco. Buo ang loob nito na makuha ang pag-ibig ni Luella. Tuwing dapit hapon, palaging nagpupunta si Marco sa burol upang masilayan si Luella. Bagamat palagi nitong kasama ang kasintahan na si Carl, hindi pa rin maalis ni Marco sa kanyang puso at isipan ang nararamdaman niyang pagmamahal para kay Luella. Sa kanyang mga mata, walang sino man ang may karapatang humadlang sa pagmamahal niya sa babae. Hanggang sa nabuo na sa isipan ni Marco ang isang madilim na plano. Aalisin niya si Carl sa kanyang landas upang tuluyan ang mapasa kanya si Luella. Sa tingin niya, wala nang ibang paraan kundi alisin ang kaagaw niya rito sa pamamagitan ng isang brutal na hakbang. Mag-aanyo siya bilang aswang at aatakihin si Carl. Tanging paraan upang matanggal na niya ito sa buhay ni Luella.
Kaya nang sumunod na araw nagtungo siya sa burol upang isakatuparan ang balak niya. Ngunit nang makarating sa roon nakita niya si Luella. Nag-iisa at tila balisa. Sa halip na masayang Luella kasama si Carl ang nakita niya isang umiiyak na Luella ang kanyang nadatnan. Bakit kaya siya nag-iisa? Nasaan ang kasintahan niya? At bakit siya umiiyak? Nagkubli si Marco sa ilalim ng puno at matyagang naghintay sa pagdating ni Carl. 1 oras, 2 oras siyang naghintay, ngunit hindi pa rin dumating si Carl. Patuloy na umiiyak si Luella at sa bawat hikbi nito parang may mabigat na bagay na pumipiga sa puso ni Marco. Ang sakit na nararamdaman ni Luella ay parang dahan-dahang tumatarak sa kanyang dibdib at hindi niya matiis na makita itong malungkot. Habang pinagmamasdan niya ang pagyak ng babae, mas lalong tumitindi ang galit niya kay Carl. Hayop ka, Carl. Anong ginawa mo kay Luella? Lalapitan na sana ni Marco si Luella, pero nagpahid ito ng luha at nang madaling umalis sa burol at sumakay sa kotse. Naghintay siya hanggang umalis ang babae bago lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Galit na galit si Marco. Hindi niya matiis na makita si Luella na malungkot at umiiyak. Alam ko na may ginawang masama ang Carl na yun kay Luella eh. Hindi ko ito palalagpasin. Pagbabayarin ko siya sa pananakit na ginawa niya sa mahal ko. Dahil sa matinding galit ni Marco, halos hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Bigla siyang naganyong aswang. Ang mga pangil niyang nagngangalit ay handang sumugod at maghiganti. Ang bawat hibla ng galit ay naglabasan mula sa kanyang katawan at kayang-kaya niyang sugurin si Carl anumang oras sa nakakatakot niyang anyo na yon. Ngunit bago siya kumilos, naalala niya ang paalala ni Nanay Lisa. Tama si Nay. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan kong kontrolin ang emosyon ko. Kung magpapatangay ako sa galit, baka mapahamak lang ako. Dahil dito nagdesisyon si Marco na hindi muna isakatuparan ang kanyang pagganti kay Carl. Hindi pa yon ang tamang oras. Sa halip, ibinuntun niya ang lahat ng galit sa ibang bagay. Dali-dali siyang nagtungo sa sementeryo, kung saan nilalabas niya ang lahat ng init ng galit na nararamdaman niya sa mga sandaling yon, gamit ang mga bangkay na naroroon. Kapag nalaman ni Inay na ginawa ko ito, siguradong magagalit na naman siya. 1 beses lang ako dapat kakain ng bangkay ng tao. At sa tuwing kabilugan ng buwan ko lang to pwedeng gawin. Patawarin mo ako, Nay. Pero kailangan kong ilabas ang galit ko sa lalaking yon ngayong gabi. Matapos magpakabusog si Marco sa mga bangkay sa sementeryo, sinadya niyang umuwi ng hating gabi upang matiyak na tulog na si Nanay Lisa. Ayaw niyang magkausap sila dahil siguradong uusisain lang siya nito. Pagdating sa bahay, tahimik at madilim ang paligid. Nang sumilip siya sa kwarto, nakita niyang mahimbing na natutulog si Nanay Liza. Kaya dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang kwarto at humiga sa papag. Habang nakahiga, iniisip pa rin ni Marco si Luella at ang mga nangyari. Ngunit dahil sa sobrang pagod ng katawan at isip niya, ay kusa na lang siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising siya sa malakas na boses ni Nanay Liza na tinatawag ang kanyang pangalan. Marco! Marco! Tumising ka! Bakit po, Nay? Wala naman po akong trabaho ngayon sa bukid Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nagpunta ka ba sa sementeryo kagabi? Paano niyo po nalaman? Ay nako, usap-usapan ng mga kapitbahay na may natagpuan daw ng mga lasog-lasog na bangkay sa sementeryo kanina. Sinira raw ang mga puntod at ang mga bangkay ay parang kinain ng kung anong mabangis na hayop. Alam kong ikaw ang may kagagawan nun, Marco.
Hindi na nakatanggi si Marco kaya sinabi niya kay Nanay Liza ang buong pangyayari. Hindi ko po kasi napigilan ng galit ko, Nay. Nag-anyong aswang ako kagabi dahil sa sobrang galit ko sa kasintahan ni Luella. Ano? May kinalaman na naman pala ito sa babaeng yun sa burol. Nakita ko po kasi si Luella na umiiyak sa burol at malakas ang kutob ko na may ginawa sa kanya ang lalaking yun, kaya malungkot siya. Kaya hindi ko po napigilan ng sarili ko, Nay. At nag-anyong alimaw ako sa sobrang galit ko. Gusto ko sugurin ng lalaking yun at patayin. Pero naalala ko ang sinabi niyo na kailangan kong kontrolin ang emosyon ko. Kaya imbis na puntahan ko siya, dinaan ko na lang sa pagkain ng bangkay ng tao sa sementeryo. Isko naman anak. Huwag mong gawing dahilan ng galit mo para kumain ng bangkay ng tao. Pwede mo lang gawin yan kapag kabilugan ng buwan. At hindi mo yan pwedeng gawin ng madalas. Karne lang ng hayop ang dapat mong kinakain. Alam ko po yun, Nay, pero wala eh. Dahil sa galit ko sa lalaking yun, nagawa akong kumain ng bangkay. At hindi ko na po napigilan ng sarili ko. Mas mabuti na po yun kaysa siya yung inatake ko, di ba? Ay, mas lalo mo akong pinag-aalala sa ginagawa mo, anak eh. Hindi mo ba naisip kung anong pwedeng mangyari? Kung malaman ng mga tao yung ginagawa mo sa mga bangkay. Natatakot ako na baka mangyari sa'yo ang nangyari sa mga magulang mo nun. Nang walang awang pinatay ng mga tao. Dahil nahuli silang kumakain ng bangkay ng tao sa sementeryo. Anak, ayoko maulit yun sa'yo. Ayoko sapitin mo ang ganong kalupit na parusa ng mga tao sa mga kagaya mo. Sa sinabing yon ni Nanay Liza, tila natauhan si Marco. Nakaramdam siya ng awa sa nanay-nanayan niya dahil nakita niyang malapit nang tumulo ang mga luha nito. Nay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po gusto na mag-alala kayo. Hindi ko na po ulitin. Hindi ko na po kayo bibigyan ng problema. Huwag mo nang uulitin yun, anak, ha? At muli ko sasabihin sa'yo, tigilan mo na ang babae sa buron. Huwag kang makialam sa mga problema ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang buhay ng iba. Sa araw na yon, nagpasya si Marco na sundin si Nanay Liza. Alam niyang nag-aalala ito at mas mahalaga pa rin sa kanyang kapakanan ng kanyang nanay-nanayan. Ngunit, kahit na sinubukan niyang kalimutan munang tungkol kay Luella, tila may bumubulong sa kanyang isip na nagnanais na makita si Luella. Kaya't palihim siyang nagpunta sa burol. Hindi niya mapigilan ang sarili. Parang tadhana na mismo ang nagtutulak sa kanya na pumunta roon. Pagdating niya sa burol, nakita niya si Luella na nag-iisa pa rin. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ang babae. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang naglalakad ito patungo sa bangin. Ginagawa mo, Luella. Hindi. Luella! Wag! Wag mong gawin yan! Nakaramdam si Marco ng matinding kaba. Labis ang nag-alala sa nakita niyang tagpo. Agad niyang tinanong ang sarili kung ano ang nangyayari kay Luella. Nang mapansin niyang akmang tatalon na ito sa bangin, hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang hinawakan si Luella sa bewang at hinila ito palayo sa bingit ng kamatayan. Wag! Bitiwan mo ako! Gusto ko nang mamatay! Bitiwan mo ako, sabi eh! Hindi mo dapat gawin yan. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Bakit mo pa ako niligtas, ha? Dapat hinayaan mo na lang ako. Gusto ko nang mamatay. Bakit? Bakit mo naiisip na magpakamatay? Ano bang problema mo? Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mawala sa mundo. Hindi mo ba alam na malaking kasalanan na magpakamatay? Alam kong hindi sapat yung dahilan para gawin yan. Sino ka ba? Ano bang ginagawa mo rito? Ako si Marco. Napadaan lang ako dito at nakita kitang tatalon sa bangin eh. Gusto ko lang iligtas ka sa kasalanan gagawin mo. Nakita ni Marco ang maamong mukha ni Luella. Puno ng lungkot at pag-aalala. Malayong malayo sa masiglang mukha nito kapag kasama ang kasintahang si Carl sa burol.
di ka pa handang magbahagi ng problema mo, ayos lang. Pero huwag mong gagawing solusyon ang pagpapakamatay, ha? Sana pinabayaan mo na lang ako. Pasensya na. Pero hindi ko hahayaan ng kahit na sino na bawiin ang sarili nilang buhay. Kahit na sinong makita kong tatalon sa bangin na yan, ililigtas ko rin. Ang mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. Saan ba nakatira? Ayoko. Ayoko na munang umuwi sa amin. Pero, bakit? Basta ayoko. Pwede mo akong dalhin sa ibang lugar, wag lang din sa amin. Iniligtas mo ako at nararamdaman ko mabuti kang tao kaya panatag ako na sumama sa'yo kahit saan. Nga pala, ako si Luella. Sa sinabi ni Luella, lihim na napangiti si Marco. Hindi niya inasahan na agad siyang pagkakatiwalaan ng babae, lalo na't kakakilala pa lamang nila. Sa isip niya tila umaayon sa kanya ang tadhana. Mismong si Luella na ang lumalapit sa kanya. Kinagagala kita makilala, Luella. Kung ayaw mo umuwi sa bahay niyo, pwede kang sumama sa akin. Kung papayag ka, doon ka muna sa bahay namin. Kasama ko roon ang nanay ko. Sige, payag ako, Marco. Gaya na sabi ko kanina, panatag ako sa'yo kaya sasama ako kahit saan. Ayoko lang talaga umuwi sa amin. Walang pag-aalinlangan na sumama si Luella kay Marco. Sa araw na yon magsisimula ang isang bagong kabanata sa kanilang dalawa. Isang pangarap na matagal nang hinahangad ni Marco. Pagdating sa bahay, agad na ipinakilala ni Marco si Luella kay Nanay Liza. Laking gulat ng nanay niya nang makitang presensya ng babae sa kanilang bahay. Nagkatinginan sina Marco at Nanay Liza. Tila nag-uusap sila sa mga mata bago tuluyang nagsalita si Marco. Marco, sino yung kasama mo? Inay, siya po si Luella. Luella? Huwag mong sabihin. Luella, siya ang nanay ko, si Nanay Liza. Kinagagala ko po kayong makilala. Nakita ko po siyang akman tatalon sa bangin, Nay. Buti na lang at nahabol ko siya at nailigtas. Tama po si Marco. Niligtas niya po ako. Kung hindi po dahil sa kanya, baka wala na po ako ngayon. Bakit mo naman naisipang tumalon sa bangin, Iha? Ano bang nangyari sa'yo? Muling dumaloy ang luha sa mga mata ni Luella. Dahan-dahan niyang isinalaysay ang sakit na nararamdaman. Natanggap ko po kasi yung sulat mula sa kasintahan kong si Carl. Sinabi niyang ayaw niyang matuloy yung kasal namin dahil may iba na raw po siyang mahal. Kaya lumayo na lamang siya at ayaw niya na ako makita pa. Sir Jupiter sa narinig. Nagngalit ang bagang ni Marco at naikuyom ang mga palad. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Nanay Liza. Ano? Nagawa yun sa'yo ng nobyo mo? Gago pala yun eh. Bigla ka niyang iiwan at ipagpapalit sa iba? Walang kwentang lalaki. Anak, magpigil ka na nga muna. At hindi pa tapos si Luella. Sige, Iha. Ituloy mo ang kwento. Dahil po sa nangyari, tuwang-tuwa ang papa ko. Una pa lang po kasi hindi niya na po tanggap yung relasyon namin ni Carl eh. At dahil sa wala na kami ni Carl, ang gusto niya ipakasal ako sa ibang lalaki. Sabi na nga ba't mangyayari to eh? Ano pa bang aasahan mo sa lalaking yon? Maling-mali ang naging desisyon mo na piliin mo siyang maging nobyo. Anak siya ng traidor kong kaibigan, si Rodolfo.
na pagkatapos kong pagkatiwalaan sa negosyo, ninakawan pa ako ng walang hiyang yon. Kaya wala akong tiwala sa anak niya eh. Hindi ka nababagay sa anak ng traidor na yon. Mabuti na lang at hindi na matutuloy ang kasal ninyo. Pa, hindi ko naman po inaasahan na ganun yung mangyayari. Nalulukohin niya ako at ipagpapalit sa iba. Pinagkatiwalaan ko siya eh. At siya lang naman yung kauna-unahang lalaki na minahal ko. Kaya napakasakit sa akin yung ginawa niya. Mahal? Anong halaga ng pagmamahal kung tatraidorin ka rin sa huli? Malang-mana siya sa ama niyang traidor. Hindi siya karapat-dapat sa iyo, Luella. Tama lang na iniwan ka niya. At ngayong wala na kayo ng lalaking yon, padali na kitang may pakakasal sa iba. Ano? Anong ibig mo sabihin pa? Hindi ko nahahayaan na magpakatanga ka ulit sa maling lalaki. Kaya ako na ang gagawa ng paraan upang mapunta ka sa isang lalaking mas karapat-dapat sa iyo. Kaya naisip ko na ipakasal ka sa anak ng kumpare ko, si Julius. Mas mayaman ang pamilya nila kaysa sa pamilya ng walang kwenta mong nobyo. Kaya tiyak na mas magiging maayos ang buhay mo sa kanya. Ano? Ipapakasal niyo ako sa lalaki na hindi ko kakilala? Sorry pero hindi ko magagawang magpakasal sa taong hindi ko gusto at hindi ko kakilala. Wala ka nang magagawa, Luella. Matagal ko na kayong ipinagkasundo ni Julius. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ikakasal ka sa kanya. Ito ang para sa ikabubuti mo. Pero pa, parang mo na ako ibinenta sa taong hindi ko naman kilala. Parang wala naman ako halaga sa'yo bilang anak mo. Paano mo naman nagagawa to sa akin pa? Dahil alam ko kung ano ang makakabuti para sa'yo. Hindi mo pa naiintindihan ngayon, pero balang araw magpapasalamat ka rin sa desisyon ko. Pero pa... Wala nang usapan, Luella. Sa susunod na linggo, sisimulan na natin ang mga paghahanda sa kasal niyo ni Julius. Bukas ay mamamanhikan sila rito. Gusto niya po ako ipakasal sa lalaking gusto niya para sa akin. Pero hindi ko naman po gusto. Nagkapatong-patong na po yung mga problema ko. Ang mag-iwan sa akin ni Carl. At ang balak na pagpapakasal sa akin ni Papa San Julius na yun. Kaya naisip ko pong tapusin lang ang buhay ko. Sa narinig ay agad na kumulang dugo ni Marco. Lalong nag-alab ang kanyang galit kay Carl. Sa isip niya ay gustong-gusto na niyang paghigantihan ng lalaking walang habas na ng loko kay Luella. Kinalulungkot ko ang mga nangyari sa Luella. Ayaw ko pa naman sa lahat. Yung mga lalaking manluloko at nagpapayak na babae. Kapag nakita ko ang Carl na yan, mata lang niyang walang latay sa akin. Paano niya nagawa sa iyo yun? Ay, kawawa ka naman pala, Iha. Napakabigat pala ng dinadala mo. Pero wag kang mag-alala. Nandito kami ni Marco para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Kung kailangan mo ng malalapitan, bukas ang tahanan namin para sa'yo. Maraming salamat po, Nay, ha? At sa'yo rin, Marco. Kung maaari po sana, dito na po muna ako pansamantala. Kung pwede lang po. Ayoko pa po talaga umuwi sa amin eh. Naiintindihan ko, Iha. Pwede ka manatili rito sa amin. Pero ikaw na lang ang magpasensya, ha? Hindi kalakihan itong bahay namin at hindi kasing ganda ng bahay ninyo. Wala pong problema sa akin, Nay. Sanay po ako mag-adjust. Ang mahalaga naman po ngayon ay nakakapag-isip-isip po ako. Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po ako mahirap pakasamahan eh. At hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Tutulong po ako sa lahat ng gawaing bahay. Pumayag si Nanay Liza na manatili si Luella sa bahay nila. Tuwang-tuwa naman si Marco dahil makakasama na niyang babaeng hinahangaan at nais protektahan. Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Luella, nagbigay ito ng pag-asa kay Marco na sana balang araw ay mabaling sa kanyang pagtingin ng babae.
Ngunit alam niyang marami pang pagsubok ang kanilang haharapin. Hindi niya palalampasin ang pagkakataon upang tulungan si Luella na makabangon mula sa lahat ng sakit na nararamdaman nito. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ng pananatili ni Luella sa bahay ni na Marco, mas lalong nilang nakilala at nakagaanan ng loob ang isa't isa. Pasaya ako, Marco. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ng kabutihan na ipinakita niyo sa akin ng nanay mo eh. Hindi man tayo magkakadugo, pero sa kabila ng lahat, naramdaman kong napamahal na kayo sa akin. Parang pamilya ko na kayo. Masaya rin ako, Luella. Hindi ko inakalang darating ang araw na magkakakilala tayo at makakasama ka namin ni nanay. Napakalaking bagay na napamahal ako sa isang katulad mo. Alam mo, Marco, kahit sa maikling panahon, naramdaman ko ang pag-aalaga at malasakit mo sa akin, lalo na si Nanay Lisa. Totoo yan. Iba ko mag-alaga at magmahal si nanay kahit hindi niya ako tunay na anak. Teka, hindi mo tunay na nanay si Nanay Lisa? Oo, Luella. Patay na ang mga magulang ko. At kinupkup ako ni Nanay Lisa na matalik na kaibigan ng nanay at tatay ko. Mula nun, itinuring na niya akong parang isang tunay niyang anak. Ganon din naman ako sa kanya. Parang tunay ko na rin siyang ina. Kaya mahal na mahal ko siya. Napakaswerte mo pala kay Nanay Lisa. Bihira ang tulad niya. Ay, bigla ko tuloy naalala si Mama. Kung hindi siya maagang namatay, sana may kakampi ako laban kay Papa. Ay, pero wala eh. Maaga rin niya akong iniwan. Pareho pala tayo eh. Parehong nawalan ng magulang. Pero ikaw, kahit wala na ang tunay mong magulang, nariyan naman si Nanay Lisa na palaging nakasuporta sa'yo. Eh ako, may natirang ang buhay na magulang ko, pero hindi naman ako suportado. Sariling kapakanan lang ang iniisip ni Papa. Wala siyang pakialam sa akin. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Mabuti pa, iba na lang ang pag-usapan natin. Kalimutan mo na muna ang papa mo dahil baka mawala ang sayo mo at lumabas na naman yung luha sa mga mata mo. Ganito, Luella, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Alam mo na bang matagal na kitang pinagmamastan dito sa Borol? Ha? Anong ibig mo sabihin? Palagi kitang nakikita rito sa Borol kasama ang nobyo mong si Carl. Matagal ko na kayo pinapanood habang mag-asama kayo rito. Bakit mo naman kami pinagmamastan? Nako stalker ka no? Siguro nga story ang matatawag doon. Pero alam mo ba na gustong gusto kitang nakikita kahit noon pa, Luella? Bakit hindi mo sinabi na noon pa man ay nakikita mo na ako? Ang totoo, sa unang kita ko pa lang sa'yo, nahulog na agad ang loob ko. Para bang na-love at first sight ako sa'yo. Pero nung nakita ko may nobyo ka na, nagdalawang isip ako magpakilala. Mahirap kung tutusin. Kaya nakontento na lang ako na nakatanaw sa'yo mula sa malayo. Grabe. Hindi ko alam. Hindi ko naisip na may ganun ka palang nararamdaman. Parang, wow. Sorry pero hindi ko talaga ine-expect. Matagal na kitang iniibig, Luella. Sana, balang araw, makita mong may lugar ako sa puso mo. Hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko. Lalo pat alam kong wala na kayo ng nobyo mo. Pero Marco, gusto ko maging tapat sa'yo Aaminin ko, hindi ka mahirap mahalin. Pero hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin nakakalimutan si Carl eh. Nandito pa rin siya sa puso ko kahit alam kong wala na kami. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung sinabi mo sa akin. Sa sinabi ni Luella, mahigpit na hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Makakalimutan mo rin siya. Walang sugat na hindi pinaghihilom ng panahon. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na mabubura rin siya dyan sa puso mo. At nakahanda ako maghintay kahit gaano pa katagal. Salamat Marco Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Nasakit para sa akin ang lahat ng nangyari pero
Hindi ko alam kung kailan darating ang panahon na makakalimutan ko siya. Pero sa sinabi mo na handa kang maghintay, siguro kailangan ko lang ng oras, ng panahon para makalimot. Yun ang naging kasunduan ni na Marco at Luella. Nakahanda si Marco na maghintay kung kailan tuluyang makakalimot si Luella. Pero isang araw, may dumating na balita na hinahanap daw ng tatay niya si Luella at nakahandang magbigay ng malaking halaga para mahanap ito. Mula noon, bihira nang lumabas si Luella sa bahay ni na Marco. Ayaw pa rin kasi nitong umuwi dahil sa takot na sapilitang ipakasal sa anak ng kumpadre ng tatay nito. Kaya naman todo bantay si Marco kay Luella saan man ito magpunta. Hindi niya hinahayaan na mag-isa itong lumabas ng bahay. Kapag gusto ni Luella na pumunta sa burol, palagi itong sinasamahan ni Marco. Sa isip ni Marco, malaking bahagi na ng pagkatao ni Luella ang burol na yun. Kahit puno ng masasakit na alaala para sa kanilang dalawa. Ang burol ang nagpapaalala kay Luella kay Carl at ito rin ang nagpapaalala kay Marco na minsan ang lugar na yon ang naging tagpuan ng pagmamahalan ni na Luella at Carl. Pero kahit ganun, buong-buo ang tiwala ni Marco na balang araw, mapapalitan din niya si Carl sa puso ni Luella. Marco anak, gusto sana kitang kausapin tungkol kay Luella eh. Nakikita ko kung gaano mo siya kamahal. Hindi kita pipigilan na mahalin siya. Pero hindi ko maiwasang mag-alala. E paano kung malaman niya ang totoong pagkatao mo? Na isa kang aswang. Alam ko ang pinangangamba mo, Nay. Pero hindi ako nag-aalala. Kaya kong itago ang katawan ko kay Luella. Hindi ko hayaang matakot siya at layuan ako. Basta't kasama ko siya, sapat na sa akin yun. Kaya kong ipakita sa kanya ang pagmamahal ko nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Pero Marco, hanggang kailan mo maitatago ang totoo? Paano kung isang araw ay malaman niya? Siguradong matatakot siya sa'yo. Siguradong iiwasan ka niya. O ang mas masahol pa, ay baka isuplong ka niya sa mga tao. Alam mo kung paano magalit ang mga tao kapag nalaman niya tungkol sa mga katulad mo. Inay, hindi ko hahayaan na umabot sa ganun. Gagawin ko ang lahat upang maitago kay Luella ang pagiging aswang na balbal ko. Dahil alam ko mapanganib para sa kanya at para sa akin. Ay, ewan ko ba. Kinakabahan kasi ako, anak. Hindi mo pa lubos na kilala ang pagkatao ni Luella. Oo, mabait siya kapag kaharap natin. Pero hindi tayo nakasisiguro kung hanggang saan ang pangunawa at pagtanggap niya. Paano kung masaktan siya sa pagtitiwala na binigay niya sa'yo? Paano kung hindi niya kayanin ang totoo sa oras na malaman niya yun? Marco, natatakot akong masaktan ka. Na mawalan ka ng taong mahal mo dahil sa lihim na itinatago mo. Hindi lang ikaw ang masasaktan ko sakali, pati siya. Kaya ngayon pa lang, kailangan mo ng pagdesisyonan kung ano magiging plano mo. Iniisip ko na rin yan, Nay. Alam ko may dahilan kung bakit dumating si Luella sa buhay ko. Kung darating man ang araw na kailangan malaman niya, haharapin ko yun. Pero sa ngayon, gusto ko lang siyang mahalin at protektahan. Anak, sana lang ay tama ang magiging desisyon mo. Kung malalaman ni Luella ang katotohanan, sana ay mag-auhan niyang tanggapin kung ano at sino ka talaga. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay may kakayahang tanggapin ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Sa bawat salitang binitawan ni Nanay Liza, lalong lumalim ang pangamba sa puso ni Marco. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Luella, alam niyang ang kanyang sikreto ay isang banta na maaaring sumira sa pinapangarap niyang pag-ibig. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo silang nagkakalapit ni Luella. Hindi na sila mapaghiwalay. Kung nasaan si Marco kapag walang trabaho sa bukid, naroon si Luella. At kung nasaan si Luella, naroon din si Marco.
kulang na lang ay maging sila na sa sobrang lapit ng kanilang samahan. Hanggang isang hapon, Marco, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun, Luella? May nararamdaman na rin yata ako para sa'yo, Marco. Kasi sa tuwing magkasama tayo, palagi akong masaya. Parang magaan ang lahat ng bagay. At pakiramdam ko, palagi akong ligtas. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero ngayon, ang alam ko, may pagtingin na rin ako sa'yo, Marco. Talaga, Luella? Hindi ka ba nagbibiro? Baka niloloko mo lang ako, ah. Hindi kita binibiro at hindi kita niloloko, Marco. Totoo ang sinabi ko sa'yo. Unti-unti ka nang nagkakaroon ng puwang dito sa puso ko. Luella, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Kitagal kong hinintay ang araw na to. Kung alam mo lang, ako na ang pinakamaligayang lalaki sa buong mundo. Pinapangako ko sa'yo, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Hindi kita pagtataksilan kahit na kailan. Gaya na sinabi ko sa'yo noon, Marco, hindi ka mahirap mahalin. Mabuti kang tao At napatunayan mo yan sa akin nang iligtas mo ako sa pagtalon sa bangin. Ikaw ang naging tagapagligtas ko. Kung natuloy ang pagpapakamatay ko noon, edi sana hindi ko naranasan ang masayang buhay na kasama kayo ni Nanay Lisa, di ba? Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kung hindi ka dumating, Marco. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo ng maraming marami. Nagpapasalamat ako sa iyo, Marco. Pero, huwag mo munang ibigay sa akin ang buong pagmamahal mo, Pero bakit, Luella? Kasi, hindi pa buo yung nararamdaman ko para sa iyo, Ewan ko, nalilito pa rin ako. Basta kailangan ko pang pag-aralan to ng mabuti. Pero, binibigyan na kita ng pag-asa. sa kabila ng sinabi ni Luella, hindi nawala ang ngiti sa labi ni Marco. Sa halip mas lalo pa itong nagliwanag. Ayos lang sa akin, Luella. Tulad ng sinabi ko, handa ako maghintay. Basta makuha ko lang buong pagmamahal mo. Hindi ako susuko, kahit gaano pa katagal. Salamat, Marco, at nauunawaan mo ko. Pakiramdam ni Marco ay para siyang nasa langit. Kahit nakahiga na siya sa papag nang sumapit ang gabi, ang mga sinabi ni Luella sa kanya ay patuloy na umuukit sa isipan niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkakaroon siya ng pag-asa sa pag-ibig ni Luella. Ngayon lang ako umibig ng ganito. Napakahirap pigilan. Panaginip lang to. Ayoko na magising pa. Sa sobrang saya agad nakatulog si Marco. Ngunit hindi niya inasahan ang mga mangyayari sa kanyang panaginip. Anong nangyayari sa akin? Bakit ganito ang itsura ko? Bakit ako naging aswang? Sa kanyang panaginip bigla siyang nagbago ng anyo at naging isang aswang na balbal. Sa gitna ng madilim na gabi, naglakad sa patungo sa sementeryo at tanging ang bilog na buwan ang nagbigay ng liwanag sa paligid. Pakiramdam ni Marco ay gutom na gutom siya. Hindi niya kayang pigilan ang pagdapo ng gutom sa kanyang katawan, kaya't hindi na siya nagatubiling sirain ang isa sa mga puntod gamit ang kanyang lakas. Binuksan din niya ang kabaong at inalabas ang bangkay ng isang babae na napansin niyang kakalibing lang. At tuluyang kinain ni Marco ang bangkay. Para sa kanya, yun na ang pinakamasarap na bangkay na natikman niya. Habang sarap na kinakain ni Marco ang bangkay, isang pamilyar na boses ang umabot sa kanyang pandinig. Isang sigaw na punong-puno ng takot. Isang aswang! Dali-daling napalingon si Marco sa kanyang likuran at natigilan siya nang makita si Luella.
nakatayo sa di kalayuan. Takot na takot ito at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi makagalaw ang babae sa kinatatayuan, parang isang estatwa. Hindi makapaniwala ng taong pinagkatiwalaan at natutunang mahalin ay isa palang aswang, isang alagad ng dilim. Diyos ko! Marco! Ikaw! Isa kang aswang! Hindi ko kaya paniwalaan to. Isa kang alagad na kadiliman! Luella, magpapaliwanag ako. Hindi ko gustong ilihim sa'yo pero Sinungaling ka! Inilihim mo sa akin ang totoong pagkatao mo na isa kang aswang. Anong hindi mo ginusto? Sabihin mo talagang hindi mo pinaalam sa akin dahil ang totoo, gusto mo rin akong biktimahin. Hindi, Luella. Kahit kailan, hindi ko magagawa yun sa'yo dahil mahal na mahal kita. At saka hindi ako kumakain ng buhay na tao. Mga bangkay lang ang kinakain ng isang balbal na tulad ko. Hindi na ako maniniwala pa sa'yo, Marco. Pare-pareho lang ang mga aswang. Lahat sila ay kumakain ng laman loob ng buhay na tao. Ang laki kong tanga. Nagtiwala ako sa'yo. Ngayon pa, na natutunan na kitang mahalin, saka ako natuklasan ng madilim mong lihim. Dapat pala wala na akong naramdaman sa'yo. Sana pinigilan ko na lang para hindi ako nahulog sa patimong mo. Hindi ko kaya magmahal ng isang halimaw. Hindi ko kaya magkaroon ng kasintahan na aswang. Kahit kailan, hindi kita matatanggap. Halos sumabog ang dibdib ni Marco sa sinabi ng babaeng pinakamamahal niya, Sir Jupiter. Ang mga salita ni Luella ay parang pilak na punyal na tumusok sa kanyang puso. Dapat tong malaman ng mga tao. Isa kang malaking banta sa kaligtasan nila. Nakita ni Marco na nagtatakbo si Luella at mukhang handa na nitong isuplong siya sa mga tao. Sa isip ni Marco, hindi niya ito pwedeng hayaan. Hindi pwedeng malaman ng mga tao na isa siyang aswang. Dahil sa sobrang takot at pag-aalala, walang pag-alinlangan na hinabol niya si Luella. Hindi na iniisip ang mga posibleng mangyari. Luella, huwag mong gawin to sa akin, pakiusap. Mabilis tumakbo si Luella ngunit mas mabilis si Marco. Agad niyang nahablot ang braso ng babae at hinila ito palapit sa kanya. Bitiwan mo ako! Aswang ka! Bitiwan mo ako! Walang dapat makaalam ng lihim ko, Luella. Patawarin mo ako, pero kailangan kitang patahimikin. Dahil sa patuloy na pagpupumiglas ni Luella, nagdilim ang paningin ni Marco at sinakmal ang lieg ng babae. Hindi pa nakontento si Marco, gamit ang matatalas na mga kuko ay winakwak niyang dibdib at tiyan ni Luella. Dinukot niya ang puso ng babae pagkatapos ay nginasab yun. Kinuha rin niya ang mga laman loob ni Luella at kinain ng mga yon. Sarap na sarap si Marco sa pagnasab sa mainit-init na laman ni Luella. Ngunit sa isang iglap, nagising si Marco mula sa isang bangungot na puno ng takot at kalungkutan. Pawis na pawis at habol ng hininga na napabalikwas si Marco mula sa papag. Hindi siya makapaniwala na ang mga nangyari sa kanyang panaginip ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Luella, hindi mangyayari. Hindi mo malalaman ang lihim ko. Hindi mo ako may susuplong. Hindi ko magagawa sa iyo ang nagawa ko sa bangungot na yun. Hindi. Dahil doon, hindi na siya nakatulog buong magdamag. Ipinangako niya sa sarili na magdodobling ingat siya. Hindi dapat malaman ni Luella ang tungkol sa pagiging aswang niya. Hindi niya hahayaan na magkatotoo ang lahat ng nakita niya sa panaginip. Nagpatuloy ang magandang samahan ni Marco at Luella. Ngunit isang umaga, napansin ni Marco na tahimik si Luella at malalim ang iniisip. Tinanong niya ang babae. Luella, may problema ba? Napapansin ko na wala kang kibo eh. Naninibago ako sa'yo.
Wala naman, Marco. Pero medyo hindi lang maganda yung pakiramdam ko eh. Pero ayos lang ako. Hindi kasi ako masyadong nakatulog kagabi dahil sa mga lamok. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Mamaya gagawa ako ng spray na pantaboy sa mga lamok. Suka lang naman yun ay ihahalo sa tubig. Pagkatapos, i-spray lang sa mga sulok-sulok ng bahay. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna, ha? Kaya naman ni nanay mga gawain dito sa bahay. Ayoko magpahinga. Ang gusto ko, lumakhat ng sariwang hangin. Gusto ko muna magpunta sa Burol, Marco. Nang ako lang mag-isa. Sa burol? Ikaw lang mag-isa? Bakit? Gusto ko lang magmuni-muni mag-isa. Palagi naman kasi tayo magkasama, 'di ba? Naisip ko na baka mas makakabuti kung maglaan naman ako ng oras para sa sarili ko. Para mas mapag-isipan ko ng mabuti kung ano nga bang meron sa atin. Kaya sana, payagan mo ako, Marco, ha? Kahit ngayon lang. Sir Jupiter, nagtaka si Marco sa gustong mangyari ni Luella. Pero dahil mahal na mahal niya ito, pinayagan niya pa rin itong magpunta ng mag-isa sa burol. Sige, Luella, kung yun ang gusto mo. Pero huwag ka magtatagal, ha? Baka sobra kang mapagod at mas lalong sumama ang pakiramdam mo. Pagdating mo ay pagluluto kita ng paborito mong tinola. Magpapaturo ko kay nanay dahil mas masarap siya magluto kaysa sa akin eh. Salamat, Marco. Babalik din ako kaagad. Pagkalis ni Luella, hindi mapakali si Marco. Kinukutuban siya ng hindi maganda. Bakit kaya siya biglang nagpunta na mag-isa sa burol? Nararamdaman ko na may nangyayari na hindi ko alam ha. Kaya nagdesisyon si Marco na sundan si Luella sa burol. Palabas na siya ng bahay nang makita siya ni Nanay Liza. Saan ka pupunta, anak? Susundan ko po si Luella, Nay. Nagpaalam po kasi siya na pupunta ng burol mag-isa. Ha? Bakit naman pupunta siya ron na mag-isa? Palagi naman kayo magkasama kapag pumupunta sa Burol, ah. Bakit, Marco? May nangyari ba? Wala naman po nangyari sa amin, Nay. Ang sabi niya, gusto lang po niya magpunta ron na mag-isa para magmuni-muni. Pero naninibago po ako na hindi niya ako niyaya na samahan ko siya ron eh. Hindi ko maintindihan. Pero kinakabahan po ako. Kaya ito, susundan ko po siya sa burol. Baka sobra po siyang mapagod sa pagpunta niya doon. Di pa naman maganda yung pakiramdam niya. Sige. Sundan mo na siya, anak, ha? At baka mapano pa si Luella ron. Bilisan mo na. Kapag may nangyari sa kanya, mananagot tayo sa ama niya. Habang naglalakad si Marco patungo sa burol, mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Pakiramdam niya talaga ay may hindi magandang nangyayari. Huwag sanang totoong kutob ko, Luella. Huwag sana. Pagdating niya sa burol, halos sumabog ang dibdib niya nang makita si Luella na may kayakap na lalaki. Luella, Kilalang kilala niya ang lalaking yon. Ang lalaking kayakap ni Luella ay si Carl. si Luella at ang lalaking yun. Tila nagkakaunawa na ulit sila. Habang nagtatago sa likod ng puno na ikuyom ni Marco ang mga palad sa sobrang kalit. Hindi niya rin napigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan habang pinagmamasdan sina Luella at Carl na masayang magkasama sa burol. Hindi niya inakala na ang babaeng minamahal niya ay magtataksil sa kanya. Ang eksenang yon ay tila dumurog sa puso niya. Paano mo nagawa sa akin to, Luella? Sinabi mo sa akin na may pag-asa ako sa iyo, na may nararamdaman ka para sa akin. Pero bakit kasama mo si Carl? Parang wala kayong pakialam. Magkasama kayong masaya. Nagkabalikan na ba kayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Dahil sa pusong nasaktan ay hindi na napigilan ni Marco ang matinding galit na umaliping sa kanya. Ang galit na nararamdaman ay nagbigay daan sa isang malupit na pagbabago. Sa isang iglap, naging aswang si Marco. Ang kanyang anyo ay nagbago at ang galit sa kanyang dibdib ay tila sumabog, kumalat sa kanyang katawan. Handa na siyang sugurin sina Luella at Carl sa burol na parang walang hangganan ang kanyang galit. Ngunit bago pa siya makagalaw ay biglang dumating si Nanay Liza. Hinawakan nito ang kanyang braso at pinigilan siya. Marco, anak, huwag. Huwag mo na ituloy ang binabalak mo. Napalingon si Marco sa ina, ang mga mata'y puno ng galit at hinanakit. Inay, nakita nyo? Pinagtaksilan ako ni Luella. Nagkabalikan sila ulit ang lalaking yun. Papatayin ko si Carl para tuluyan ang mapasakin si Luella. Nakita ko, anak. Magkasama ulit sila ng nobyo niya dati. Pero hindi solusyon ang galit. Kapapahabak mo lang yan. Buti na lang at sinundan kita papunta rito. Tinutuban kasi ako na may mangyayari. Kaya, nandito ako ngayon para pigilan ka kung ano man ang binabalak mo. Pero Nay, niloko niya ako. Sinabi niya na gusto lang niyang mapag-isa. Pero magtatago lang pala sila ng buwisit ng lalaking yon. Patapos niyang lokohin at iwas si Luella, babalik siya ng ganun-ganun lang. Ano siya sinuswerte? Hayaan niyong ipalasap ko sa kanyang sakit ng ginawa niya nung kay Luella. Hayaan niyong igawad ko sa kanya ang kamatayang nararapat sa kanya. Anak, huwag mo hayaang lamunin ng galit ang puso mo. Mabuti kang nilanang. Hindi ka masamang aswang. Alam kong mahirap ang sitwasyon, pero kung talagang mahal mo si Luella, bigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi mo kailangang gumamit ang dahas o magpadala sa galit. Gamitin mo ang puso mo sa paggawa ng tama, anak. Bagamat nag-aapoy ang damdamin ni Marco, hindi niya maitanggi ang kabutihan sa puso ng nanay niya na kapakanan lang niya ang iniisip nito. Muli niyang tinapunan ng tingin sina Luella at Carl na seryosang nag-uusap sa burol. At kahit masakit, pilit niyang pinigilan ang sarili. Nagbalik siya sa anyong tao. Tara na, Inay. Baka magbago pa ang isip ko. Halika na, anak. Pag-uwi ni na Marco at Nanay Liza sa bahay, agad nagkulong si Marco sa kanyang kwarto. Masama ang loob ni Marco. Umiiyak siya sa loob ng kwarto. Samantalang si Nanay Liza ay awang-awa sa sinapit ng anak. Ay, kawawa naman ang anak ko. Sana'y tumibay ang loob mo, Marco. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Nagulat pa si Nanay Liza sa hindi inaasahang bisita na dumating. Sino naman kaya ang kumakatok na ito? Pagbukas ni Nanay Liza sa pinto, nagulat siya nang makita si Luella at kasama nito, si Carl. Oh, Luella. Bakit ngayon ka lang bumalik? Teka, sino ang kasama mo, Iha? Nanay Lisa, siya po yung kasintahan kong si Carl. Yung kinuwento ko sa inyo ni Marco. Kung maaari po sana, gusto namin kayong makausap. Siya. Pasok kayo. Marco! Marco, lumabas ka muna riyan. Narito si Luella, anak. Sa narinig ay tumayo si Marco mula sa kanyang papag. Halata ang mga bakas ng pag-iyak sa kanyang mukha. Paglabas niya sa kwarto, namilog ang mga mata niya nang makita si Luella na kasama si Carl. Agad namang napansin ni Luella ang namumugto niyang mga mata. Umiyak ka ba, Marco? Hindi sumagot si Marco.
Tumayo lang siya sa may gilid at iniiwasan ng mga titig ni Luella. Samantalang si Nanay Lisa ay ngumiti kay Luella at nagtanong. Ay anong pag-uusapan natin, Luella, iha? Isinama ko po rito si Carl, Nanay Lisa. May gusto po kaming sabihin sa inyo ni Marco kung maaari po sana. Nagkatinginan sina Marco at Nanay Lisa. Bumuntong hininga muna si Marco bago nagsalita. Bakit magkasama kayo ng lalaking yan? Madali ba para sa'yo ang patawarin siya? Matapos kanyang iwan at ipagpalit sa iba? Nakabalikan na po kami ni Carl. Kasi hindi pala totoo na iniwan niya ako at pinagpalit sa ibang babae. Pinadukot po pala siya ni Papa para palabasin na naloko niya ako. Pinilit siya ni Papa na gumawa ng peking sulat at kung hindi niya gagawin yun, sasaktan ako ni Papa at tuluyang ilalayo sa kanya. Totoo yun. Nagbayad ang papa ni Luella ng mga armadong lalaki na dumukot sa akin. Pagkatapos ay ikinulong nila ako sa isang bodega. Dumating doon ang ama niya, si Don Domingo, at pinamukha sa akin na hindi matutuloy ang kasal namin ni Luella. Tinakot niya ako na kung hindi ko hihiwalayin ang anak niya, sasaktan niya si Luella at ipapatapon sa ibang bansa. Sa takot ko na may masamang mangyari kay Luella, pumayag ako sa gusto niya. Mas pinili ko sa mga oras na yun ang kaligtasan ni Luella kahit ang kapalit nun ay isipin niyang niloko at ipinagpalit ko siya. Pero nakatakas po si Carl mula sa taong inutusan ni Papa at nagsumbong siya sa mga otoridad. Ay, nakulong nga lang po si Papa at ngayon nga ay magkasama na ulit kami ni Carl. Agad kong hinanap si Luella. At isang araw nga ay nakita ko siya sa burol pero kasama ka niya, Marco. Kahit gusto kong lapitan si Luella, hindi ko nagawa dahil natatakot ako sa galit niya kapag nakita niya ako. Sa isip niya, niloko at ipinagpalit ko siya sa iba, kaya pinili ko munang huwag magpakita sa kanya. Ang ginawa ko ay sinundan ko kayo rito, pero nakita pa rin pala ako ni Luella. Nakita ko siya na sumusunod sa atin, Marco. Kaya palihim ko siyang kinausap nang pumasok ka sa bahay. At kinuwento niya sa akin ang lahat ng nangyari. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi namin agad sinabi sa inyo ni Carl na nagkaayos na kami. Pag-usapan din namin na sasama na ako sa kanya. Magpapakalayo-layo na kami sa lugar na to na malayo kay Papa. Sa mga sinabi ni Luella at Carl, hindi na nakapagsalita pa si Marco. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng narinig. Si Nanay Liza bagamat naguguluhan ay napapatango na lamang. Marco, gusto ko sanang nakausap ka bago kami umalis. Pigil ang emosyon ni Marco na pumayag sa gusto ni Luella. Lumabas sila sa bahay at doon nag-usap. Kung ano sasabihin ko sa'yo, Marco. Hindi ko alam kung ano ko hihingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na, ha? Pinaasa kita. Akala ko kasi makakalimutan ko na ng tuluyan si Carl eh. Pero hindi. Siya pa rin pala yung mahal ko. Pero maniwala ka, natutunan naman kitang mahalin eh. Pero hindi ko inaasahan na babalik siya at... Okay na. Naintindihan ko, Luella. Unang pa man, alam ko lang hindi mapapasa akin ang buong pag-ibig mo. Kaya kahit masakit para sa akin na pakawalan ka, gagawin ko dahil mahal na mahal kita. Yun lang at tinapos na ni Marco ang pakikipag-usap kay Luella. Walang kasing sakit para sa kanya ang pakawalan si Luella. Pero alang-alang sa pagmamahal niya rito, gagawin niya ang lahat para lang sa ikaliligaya ng kauna-unahang babaeng nagpatibok sa puso niya. Napagtanto rin ni Marco na nagkatotoo ang pangungot niya. Hindi man literal na namatay si Luella pero nawala naman ito sa buhay niya. Hindi naman mahalaga sa akin kung aswang ka o hindi.
Kasi hindi naman ang pagiging aswang mo ang nakilala kong Marco. Ang nakilala kong Marco ay isang lalaking mapagmahal at handang magsakripisyo para sa mga mahal niya sa buhay. Hindi ko nakikita ang pagiging aswang mo, Marco, kundi ang kabutihan mo sa puso. Tinanggap mo nga ako kung sino ako at ano ko, di ba? Kahit na Becky ako at hindi tunay na babae. Kaya walang dahilan para hindi rin kita tanggapin. Parang nakakatawa, no? Una, iniligtas mo si Luella sa bangin dahil magpapakamatay din siya nun. Pagkatapos, ikaw naman ang nagtangkang magpakamatay at ako naman ang nagligtas sa'yo. Kung ikaw ang tagapagligtas na aswang nun ni Luella, eh ano naman ang tawag sa akin? Tagapagligtas na Becky? Hindi ko inasahan na darating sa buhay ko si Marco, Sir Jupiter. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, minahal ko siya at minahal din niya ako. Ngayon, masaya at matibay pa rin ang aming relasyon. Kasama si Nanay Liza na 80 anyos na. Namumuhay si Marco ng normal at hindi alam ng mga taong nakapaligid sa amin na siya ay isang aswang na balbal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay mapili niyo ang kwento ni Marco para sa inyong channel. Kung sakali mang mailabas ang kwentong ito, nais ko pong hingin ang opinyon ng mga tagapakinig. Kung ano ang masasabi nila tungkol sa kwentong pag-ibig ni Marco. Hihintayin ko po ang inyong mga komento kung sakali mang mapili. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.